Sa gitna ng madilim at basang kalye ng Maynila, isang 7 taong batang ulila ang mahigpit na hawak ang isang piraso ng bulok na tinapay na may keso, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Biglang lumapit ang pinakamayaman at pinakawalang pusong bilyonaryo sa buong Pilipinas para itapon ang tinapay na iyon at bilhan siya ng bago. Pero nang sumigaw ang bata ng may takot sa boses, "Huwag po, kuya. Huwag niyong kainin yan," natigilan ang bilyonaryo, dahil ang aso ng bata ay ang magpapabuwal sa kanyang buong mundo. Sa gitna ng madilim at basa-basang kalye ng Maynila, kung saan ang amoy ng ihi at basura ay magkadikit na sa hanging malamig ng gabi, may isang maliit na bata na nakaupo sa gilid ng sidewal. Walang sapatos. Ang damit niya ay punit-puni at madumi, pero ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya ay puno pa rin ng liwanag. Hawak niya ang isang pirasong tinapay na kulay abo na mukhang kinuha pa sa basurahan. Hinahawakan niya ito ng mahigpit, parang kayamanan. Tinitingnan niya ito ng matagal, parang nagdadalawang isip. Maya-maya pa, may lumapit na lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling coat, may bodyguard sa likod. Kilala siya ng lahat, Don Armando Villafuerte, ang bilyonaryong walang awa pagdating sa negosyo. Sabi ng mga tao, wala siyang puso. Puro pera lang ang alam. Napatingin si Don Armando sa bata. Nakita niya kung paano hinigpitan ng maliit na kamay ang tinapay. "Hoy, bata," malakas at matigas ang boses niya. "Bakit ka pa humihiging ng ganyang kadumi? Itapon mo na yan. Bibili ako ng bago para sayo." Ngumiti ang bata. Matamis ang ngiti, pero may kalungkutan. Umiling siya ng mahina. "Huwag po, kuya, huwag niyong kainin yan." Natigilan si Don Armando. "Kuya, ilang taon na ba siyang hindi tinawag na ganoon? At bakit huwag kainin? Hindi naman niya kinakain." "Ano bang sinasabi mo, bata? Hindi ko naman kakainin yan. Sabi ko nga, bibili ako ng bago para sayo." Umiling uli ang bata. Mas mahina na ang boses, parang takot pero may tiwala. "Hindi po, hindi para sa akin to. Para po to kay mama." Tahimik ang paligid. Tila tumigil ang oras. Ang mga bodyguard ay napatingin sa isa't isa. Si Don Armando, unang beses sa buhay niya, hindi agad nakasagot. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahan, binuksan ng bata ang maliit niyang kamay. Sa ilalim ng tinapay na kulay abo, may maliit na larawan. Basang-basa na, halos mabulok na, pero kita pa rin ang mukha ng isang babaeng nakangiti. Maganda. Matanglawin ang mga mata. May buhok na mahaba at itim. Si mama po to. Dati po niyang paborito ang tinapay na may palaman na keso. Tuwing birthday ko po, binibili niya ako niyan. Kahit mahirap lang kami, kahit minsan wala na kaming makain, binibili pa rin niya. Tumingin ang bata sa langit, parang may hinintay doon. Noong 1 linggo po, natutulog si mama sa ospital. Sabi ng doktor, wala na raw pag-asa. Huling hininga niya po, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, "Anak, kapag namatay na si mama, hanapin mo yung tinapay na may keso. Kainin mo. Para parang kasama mo pa rin ako." Tumulo ang luha sa pisngi ng bata. Pero hindi siya umiyak ng malakas. Parang sanay na. "Pero hindi ko po makain, kuya, kasi kapag kinain ko, mawawala na si mama ng tuluyan. Kapag hawak-hawak ko to, parang nandito pa siya." Parang hinintay niya pa ako, bago siya umalis. Tahimik si Don Armando. Ang bilyonaryo na kinatatakutan ng lahat, ang lalaking walang umiyak, kahit noong mamatay ang sarili niyang asawa, at anak sa aksidente 10 taon na ang nakaraan. Naramdaman niya ang unang hapdi sa dibdib niya pagkatapos ng mahabang panahon. "Ilang taon ka na, bata?" tanong niya, pero mahina na ang boses. 7 po. 7. Parehong edad ng anak niyang namatay. Hindi na nakapagsalita si Don Armando. Tiningnan niya ang larawan ng babae. Biglang, parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi pwede. Ang mukha ng babae sa larawan, kamukhang-kamukha ng asawa niyang si Elena. Ang ngiti, ang mga mata. Kahit basang-basa na ang larawan, halos magkapareho sila. "Anong pangalan ng mama mo?" tanong niya, nanginginig na ang boses. "Elena po. Elena Cruz." Sabi niya dati, may mahal daw siyang lalaki noon. Pero iniwan siya nito, nung malaman nitong buntis siya. Kaya siya lang daw mag-isa akong pinalaki. Parang binuhos na malamig na tubol ang buong katawan ni Don Armando. Elena Cruz, ang babaeng iniwan niya 10 taon na ang nakaan. Ang babaeng sinabi niyang, "Hindi pa ako handa," noong umiyak itong nagsabi na buntis siya. Ang babaeng pinili niyang iwan para sa ambisyon, para sa pera, para sa negosyo. Ang babaeng namatay,
na hindi niya man lang nalaman. At ang batang ito, tiningnan niya ng mabuti ang bata. Ang ilong, ang mga mata, ang hugis ng mukha. Hindi na niya kailangang magtanong. Anak niya ito. Ang anak niyang iniwan niya. Ang anak niyang ngayon lang niya nakita. Hoy, anak, bulong niya. Pero hindi na niya narinig ang sariling boses. Lumuhod si Don Armando sa harap ng bata, sa gitna ng maruming si Dewalk, sa harap ng mga bodyguard niyang gulantang na gulantang. Pasensya ka na, sabi niya, habol ang hininga. Pasensya ka na, anak, hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tiningala siya ng bata. Wala namang galit sa mga mata. Puro pagtataka lang. Po. Hinawakan ni Don Armando ang maliit na kamay ng bata. Ang kamay na malamig, marumi, pero mainit pa rin sa pagmamahal. Samahan mo ako, uwi tayo. May bahay ka na. May pagkain. May kama. At hindi mo na kailangang mag-isa. Ngumiti ang bata. Unang beses na may ngiti na walang luha. Talaga po, kuya. Hindi na kuya, sabi niya, habang tumutulo na ang luha niya sa pisngi. Ang lalaking akala ng lahat ay walang luha. Tatay, katay ang tawag mo sa akin. Bigla, yumakap ang bata sa lig niya. Mahigpit. Parang takot na baka mawala pa uli. Pero hindi na niya pakakawalan pa. Sa gabing iyon, sa gitna ng madilim na Maynila, nagsimula ang isang paglalakbay na hindi pera ang magpapalaya sa kanila, kundi pag-ibig na matagal nang inilibing. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil may isang lihim pa sa ospital na hindi pa nasasabi. May isang sulat na iniwan si Elena. Isang sulat na nakapangalan kay Armando. Isang sulat na, kapag binasa, magbabago ang lahat. At ang batang ito, si Miguel ang pangalan niya, may sakit pala na hindi pa alam ng kahit sino. Isang sakit na, kailangan ng ama na ipaglaban siya. Kailan lang akala ni Don Armando, pera lang ang kailangan para mabuhay. Ngayon lang niya natutunan. May mga bagay na hindi mabibili ng billions. May mga pagkakataon na, huli na para magsisi. Pero para sa anak niya, handa siyang ibigay ang lahat, kahit pabuhay niya. At doon, sa gabing puno ng ulan at luha, nagsimula ang tunay na kable. Sa loob ng limusin na nagmamadaling tumatakbo, papuntang the Medical City, tahimik lang si Miguel sa kandungan ni Don Armando. Hawak pa rin niya ang basang tinapay na may keso, pero ngayon ay nakabalot na ito sa malinis na panyo na kulay puti. Hindi niya pa rin binibitawan. Parang iyon na lang ang natitira niyang tali kay mama. Si Armando naman, hindi mapakali. Aulit-ulit niyang tinitingnan ang mukha ng anak. 10 taon niyang inilibing ang alaala ni Elena. 10 taon niyang sinabi sa sarili na tama ang ginawa niya noon. Na mas mahalaga ang imperyo, kaysa sa isang babaeng umiiyak sa harap niya, habang hawak ang tiyan na may buhay na. Ngayon, parang sinampal siya ng katotohanan. Papa, okay lang po ba si Mama sa langit? Tanong bigla ni Miguel, hindi pa rin sanay sa salitang Papa. Nablangko si Armando. Hindi niya alam ang sasabihin. Paano mo sasabihin sa isang 7 taong gulang na hindi lang iniwan niya ang mama niya, kundi pinili niyang iwan? Anak, masaya na siya doon. Wala nang sakit. Wala nang gutom. Ngumiti si Miguel. Sabi niya po kasi, kung may makakita sa akin na mabait, ibibigay ko raw tong larawan niya. Para raw may mag-alaga sa akin na katulad niya. Kinuha niya ang basang larawan sa ilalim ng tinapay. Inabot kay Armando. Para po sa'yo na. Sabi ni Mama, hanapin ko raw ang lalaking may tatak ng dragon sa kaliwang braso. Kasi daw ganoon ang tatay ko. Natigilan si Armando. Dahan-dahan niyang itinupi ang manggas ng kanyang suit. Doon pa rin ang tattoo. Isang maliit na dragon na itinago niya sa ilalim ng mamahaling relo at damit sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi na siya nakapagsalita. Pagdating sa ospital, agad niyang ipinatawag ang lahat ng pinakamahusay na doktor. Kahit gabi na. Kahit magkano ang gastos. Pero bago pa man siya makapasok sa ICU kung saan nakalagay pa rin ang katawan ni Elena, dahil hindi pa nakukuha ng kahisino, may lumapit na nurse. Sir, ikaw po ba si Don Armando Villafuerte? Bakit? May iniwan po si Ma'am Elena sa akin. Sabi niya, kapag may dumating na lalaking may tattoo ng dragon sa kaliwang braso, ibibigay ko raw ito. Inabot ng nurse ang isang sobre. Kulay puti. May mansa ng dugo sa gilid. Sa harap, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Para kay Armando, kung darating ka man. Nanginginig ang kamay ni Armando nang binuksan ito. Sa loob, isang sulat. At isang maliit na ultrasound picture na dilaw na sa tagal. Binasa niya ng tahimik. Armando, kung binabasa mo to, ibig sabihin nandito ka na. Salamat. Salamat kahit huli na.
Hindi kita sisihin. Alam ko noon pa na hindi ka pa handa. Alam ko mahal mo ang pangarap mo. Pero Armando, anak natin to. Si Miguel. Itong taon ko siyang inisa. Itong taon ko siyang pinaglaban mag-isa. May leukemia siya, Armando. Acute lymphoblastic leukemia. Stage 3 na noong madiskubre namin isang taon na ang nakaan. Wala akong pera pang chemo. Wala akong maipapakain sa kanya, kung gagastusin ko lahat sa gamo. Pero hindi ko siya sinuko. Kahit namatay na ako, ipaglaban mo siya. Please. Isang bagay lang ang hiling ko. Huwag mo siyang iwan uli. Mahal kita pa rin. Hanggang dulo. Elena. Natigil ang mundo ni Armando. Leukemia. Ang anak niya, may leukemia. At isang taon na pala nilang nilalabanan, to ni Elena, mag-isa. Bigla siyang tumakbo papasok sa ICU. Nakita niya ang katawan ni Elena. Payat na. Pero mapayapa ang mukha. Parang natutulog lang. Sa tabi ng kama, may maliit na notebook. Binuksan niya. Sa bawat pahina, nakasulat ang mga ginastos ni Elena para kay Miguel. 100 para sa gamo. 50 piso para sa bigas. 10 piso para sa pamasahe. At sa bawat dulo ng entry. Salamat, Lord. Buhay pa si Miguel kahit isang araw pa. Huling entry, 3 araw na ang nakaan. Lord, kung hindi mo na kaya, kunin mo na ako. Huwag lang si Miguel. Please. Ibigay mo siya sa ama niya. Alam kong darating siya. Alam ko. Hindi na napigilan ni Armando ang hagulgol. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, umiyak siyang parang bata sa harap ng katawan ng babaeng minahal niya, pero sinayang. Miguel, sigaw niya sa labas. Miguel, anak. Pumasok si Miguel, takang-taka. Papa, bakit ka umiyak? Hinawakan niya ang maliit na mukha ng anak. Anak, may sakit ka pala. Bakit hindi mo sinabi? Ngumiti si Miguel. Ayaw ko pong mag-alala si Mama. Sabi niya, malakas ako. Kaya ko raw hanggang dumating si Papa. At doon na bumagak ang lahat ng depensa ni Armando. Yumakap siya ng mahigpit sa anak. Hindi na kita iiwan. Ipaglalaban kita. Kahit ibenta ko ang lahat ng kumpanya ko. Kahit ibigay ko ang buhay ko, gagaling ka. Pangako. Pero kinabukasan, nang magising si Miguel sa private room na puno na ng makina at nurse, may isa pang balita ang dumating mula sa doktor. Sir, kailangan ng bone marrow transplant. Urgent. At ang pinakamagandang donor, ikaw. Pero, natigilan ang doktor. May problema po. May hepatitis B ka raw noon. Hindi ka pwede maging donor. Parang binagsakan ng langit si Armando. Kung hindi siya, sino? At doon, habang hawak niya ang kamay ni Miguel na pulog dahil sa gamot, may kumatok sa pinto. Isang lalaki. Matangkad. May tattoo rin ng dragon sa braso. Armando, sabi nito, bariton ang boses. Matagal na tayong hindi nagkita. Tiningnan niya ng mabuti. Hindi pwede. Rafael, kapatid ko. Ang nakakabata niyang kapatid na itinakwil niya noon, dahil sa pera. Ang kapatid na, may paihong dugo. At ngayon lang niya natanto. May pag-asa pa. Pero bakit ngayon lang ito dumating? At bakit may galit sa mga mata nito? May utang ka sa akin, Armando, sabi ni Rafael habang tinitingnan si Miguel. At sa batang to, utang mo rin. Hindi alam ni Armando kung matutuwa siya o matatako. Dahil ang pagdating ng kapatid na matagal niyang itinakwil, magiging simula ng paghilom. O simula ng mas malaking sakripisyo. At si Miguel, habang natutulog, hinigpitan ang hawak sa basang tinapay na may keso. Parang sinasabi, huwag mo akong iwan, Papa, please. At sa labas ng bintana, umuulan pa rin. Parang umiiyak ang langit. Para sa pamilyang matagal nang nawasa. Pero ngayon, unti-unti nang binubuo muli. Kahit gaano pa kasakit ang susunod na kabanata. Pagkatapos ng 6 na buwan na parang impyerno at langit na magkasama, dumating ang araw ng operasyon. Si Rafael, ang kapatid na minsan niyang itinakwil at sinabihan ng, wala kang kwenta sa buhay ko, ay naging buhay na donor. Walang tanong. Walang hinging kapalit. Isang beses lang siyang ngumiti nang makita si Miguel at sinabing, kapatid ko rin yan. Dugong Villafuerte rin yan. Pero hindi madali. 3 beses na reject ng katawan ni Miguel ang unang transplant. 3 beses na bumaba sa 0 ang white blood cells niya. 3 beses na akala ni Armando, mawawala na siya. Sa bawat gabi ng mga araw na iyon, si Armando lang ang nakatabi kay Miguel sa loob ng isolation room. Nakasuot ng gown, mask, gloves. Hawak lang ang maliit na kamay na payat na. Binabasa niya ang lumang notebook ni Elena.
Binabasa niya ng malakas, para marinig ni Miguel kahit tulog na tulog dahil sa morphine. Ngayon, anak, isinulat ni Mama, kahit 5 piso na lang ang natira sa bulsa ko, bumili pa rin ako ng tinapay na may keso. Kasi kapag nakita kitang ngumiti, parang milyonaryo na ako. At sa tuwing binabasa niya iyon, umiiyak si Armando. Pero hindi na siya umiiyak ng tahimik. Umiyak siya ng malakas, para marinig ng langit. Elena, tatawarin mo ako. Panagutan ko siya. Pangako. Kahit buhay ko ang kapalit. Sa ika-4 na transplant, matagumpay. Isang umaga ng Mayo, binuksan ni Miguel ang mga mata niya nang walang oxygen, nang walang makina sa katawan. Ang unang sinabi niya, Papa, gutom na ako. Gusto ko ng tinapay na may keso. Tumawa si Armando. Tumawa ng malakas, hanggang maging hagulgol. Yumakap siya sa anak ng mahigpit, kahit sinabihan siya ng nurse na bawal pa. At sa labas ng kwarto, nakatayo si Rafael. Tahimik lang. Nakatingin sa kanila. May luha sa mga mata, pero ngumingiti. Pagkatapos ng ilang buwan, nakalabas na si Miguel sa ospital. Hindi na bumabalik ang leukemia. Remission. At ang tinapay na may keso na matagal niyang hinintay. Isang truck ng sariwang-sariwa ang ipinadeliver ni Armando sa buong barangay ni Elena noon. Liber. Sa pangalan ni Elena Cruz. Isang taon pagkatapos ng lahat, sa sementeryo, dala ni Miguel ang isang maliit na baske. Puno ng tinapay na may keso. Inilagay niya sa ibabaw ng puntod ng mama niya. Mama, nakita mo po. May papa na ako. May Tio Rafael. May bahay. May kwento bago matulog. Hindi na ako gutom. At, hindi na ako natatakot matulog ng mag-isa. Tumabi si Armando. May bulaklak siyang dala. Pulang rosas. Paborito ni Elena noon. Elena, mahal, anak natin, ligtas na. Salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Pangako, hindi ko nasasayangin uli. Tumingala si Miguel sa langit. Ngumiti. Mama, sabi ni Papa, pwede raw nating tawagin si Tio Rafael na Tito Dragon, kasi may tattoo siya. Tapos ako raw, Little Dragon. Tapos si Papa, Big Dragon. Para raw magkakasama tayo, kahit hindi mo na kami nakikita. Tumawa siya. Tumawa ng malakas, parang walang sakit na dumaan. At sa unang pagkakataon, sumagot ang hangin. May mainit na simoy na humaplos sa pisngi nilang tatlo. Parang yakap. Parang sinasabi ni Elena. Salamat, anak. Salamat, Armando. Salamat, Rafael. Mahal na mahal ko kayo. Sa gabing iyon, sa bagong bahay nila, hindi na mansyon. Simple lang na bahay na may malaking hardin. 3 dragon ang natutulog ng mahimbing. Si Big Dragon, si Little Dragon, at si Tito Dragon. Sa labas, tahimik na ang ulan. Tumila na. At sa wakas, natagpuan na ng pag-ibig ang daan pauwi. Minsan, ang pinakamalaking yaman sa mundo ay hindi pera. Minsan, ito yung hawak mo ng mahigpit sa dilim, isang piraso ng tinapay na may keso, isang basang larawan, at isang pangako na hindi mo naiwan ang taong mahal mo. Dahil kapag nailigtas mo ang isang bata, nailigtas mo rin ang sarili mo. At kapag tinanggap mo ang iyong pagkakamali, doon ka magiging tunay na ama. Salamat, Elena. Salamat sa paghihintay. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa langit, magkakatinapay na may keso tayo. Pangako.